Tuloy po kayo sa tahanan ni San Josias o kilala sa tawag na Saint Jose Hermitage. Ipagpapatuloy natin ang recollection ng topic natin ay ang Innocent Child Within. Last time, may activity tayo. Nireflect natin ang shadow ng innocent child. Handa ka na bang tingnan ang ating kawalang malay at overconfidence na banta sa kabaitan mo? Likas sa batang nasa loob ang pagiging maawain. At sa gitna ng hirap, nababanaag niya ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Empath nga. Nakakasilaw ang liwanag sa harap at kailangang ibaling palayo ang mga mata kundi sa silaw ng liwanag ay di makakita sa dinaraanan. Pansin mo man o hindi, ang liwanag sa harap mo ang lumilikha ng iyong anino at hindi mo lubusang makikita ang anino kundi mo tatalikuran ang liwanag at masdan ang kadiliman nito. Ang liwanag ay ang ating optimism at positivity. Ang mga risk at bantang mapapahamak sa iyo ay naroon sa anino. Kung nakafocus ka lang sa liwanag, sa iyong optimism at hindi mo pag-aaralan ng mga risk, maaari itong ikapahamak mo. Gaya ng nangyari sa akin. Kung paano ako napunta dito sa Canada. Gusto ko lang sumaya at akala ko ay dito ko makikita ito dahil makakasama ko ang mahal ko. Yung ex ko lang ang may gustong makapunta rito. Nadala ako sa pangako. Kinumbinsi niya ako. Mahina kasi ang negosyo ng pamilya niya. Wala siyang sapat na pagkakakitaan kahit tapos na siya ng pag-aaral. Kaya pinursige niya ako. Gusto daw niyang makarating dito kasama ako. In love ako at para sa kanya, gagawin ko. Nagdesisyon na lang bahala na. Kung ano hindi ko na inisip kung may masamang mangyayari sa akin o hindi, basta tiwala ako sa kanya. Yun nga lang, ayun, sinakripisyo ko ang career ko, ang future ko. I blindly trusted him. Kaso, nang mahuli ko, may kalandian. Nagsisinungaling pa. Kalaunan, iniwan din ako. Ayun, luhaan ako. Pero parang lintang bumabalik, lalo na kasi lalamang approve na ang application namin sa Canada. Ako naman, sa takot kong iwanan ako, kaya hinayaan ko na lang. Tinanggap ko na lang siya. Sa pagpunta sa Canada, kunwari okay kami. Masaya siya na natupad ang pangarap niya. Yun nga lang, na-inlove naman ako sa iba. He felt insecure. Kaya ginawa niya, siniraan niya ako dun sa isa. Sa takot na baka mag-back out daw ako. So, he succeeded breaking us apart nung isa hanggang makalis na kami. Inside the plane, he promised me magbabago na daw siya, pasandal-sandal pa sa braso ko. Sana nga. But just after 2 years, ayun, sumama sa ibang lalaki. Ay nako. Dito ko na-realize na nawala lahat sa akin dahil sa kanya. Yung career ko, mga magulang ko, ang future ko. Kasi hindi na ako makauwi. Napakahirap pala mabuhay ng mag-isa. Gusto kong bumalik sa Pilipinas pero wala akong sapat na pamasahe. Hirap din akong bayaran ng mga bills ko. Kaya lalo ako nagalit sa kanya, lalo na nung hindi ako makauwi. At yun na nga, namatay na ang parents ko, hindi pa ako makauwi. So lahat ng pangako niya na tutulungan niya ako, napako lahat yun. Kaya nagalit ako sa kanya. Sinangaling pa. Nagpapanggap na single at pinsan daw niya ako. Excuse me, he was my spouse. At nakarating siya dito dahil sa dependent ko siya. It was me who was approved to migrate here, hindi siya. Ang qualifications lang niya ay dahil nilagay namin doon na spouse siya. Kung hindi siya makakarating dito. Dati takot ako sa kanya dahil nga ayaw kong magkahiwalay kami. Inabandonan na niya ako. So, saan ngayon yung takot ko? Akala niya basta-basta na lamang siyang makakalapit sa akin? Hindi. Galit ako at halos 2 taon bago ako napilitang harapin siya. At buti nahimasmasan na ako noon. Nang mag-usap kami, buong tapang kong sinabi lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Natatandaan ko, sabi ko pa sa kanya, hindi ko siya mapatawad, kundi mas mahirap para sa akin ang patawarin ang sarili ko dahil hinayaan ko siyang hilahin ako sa kinalalagyan ko.
nasira ang kinabukasan ko dahil sa kanya. Kahit ngayon, mabanggit lang ang pangalan niya, makita ko lang ang mukha niya o anino man niya, buwabalik sa alaala ko ang kataksilan niya. At kahit gusto kong patawarin siya, hindi ko magawa dahil nag-iwan ng marka ang sugat sa loob ko. Naranasan kong maging ulila. The orphan within, the abandonment. Parang si Snow White or Red Little Riding Hood ang halimbawa ng innocent child. Walang kamuwang-muwang sa nag-aabang na panganib. Naloloko talaga. Maiisahan. At yan yung nangyari sa akin. Gaya ni Snow White o ni Sleeping Beauty. Nahulog at nahimlay ang walang malay na sawi. Pero di nagtagal, gigisingin siya ni Prince Charming. Pero nasaan ba si Prince Charming? Kung saan-saan hinahanap, nandito lang yan sa loob. Sa loob natin. Ang bayani sa loob na tutulong umangon sa atin. Pero minsan kasi sa iba pa hinahanap kaya di makita. Kaya nadidisappoint. Kagaya ko, di na natuto. Nahulog na naman kapag nawala na ang hapdi, madali na namang magtiwala. Balik sa dati. Tapos masasaktan na naman paulit-ulit lang. Nakakauyam na yung kasinungalingan at kataksilan ha. Pero nitong huli, grabe na ang sakit. Nag-join ako ng support group and I become sensitive to my own feelings habang nakikinig sa karanasan ng iba. Naiintindihan ko na mga pinagdadaanan ko. At dama ko din ang sakit nila at gusto kong makatulong rin. Mula noon, naging sensitive na ako sa mga kutob ko. Kaya huwag babaliwalahiin ang kutob dahil ililigtas ka nito sa kapahamakan. Nalaman ko rin dahil sa pinagdaanan ko. Ginawa akong empath ng mga pananakit sa akin. Nadarama ko ang pinagdaanan ng iba at minsan affected na din ako. Itong empathy din ang dahilan kaya nahuhulog ako sa mga maling tao. Nadadaan kasi ako sa paawa effect nila. Hihingi ng tawad, kunwari awang-awa, kunwari kaawa-awa sila. Madali naman akong maawa. Ayan, parang lintang kumakapit, makasurvive lang sila. Kapag pinatawad, babalik sa dati. Nakuha na kasi ang gusto. Mamaliitin ka pa, magmumukhaan ka pang tanga, magsisinungaling, magtataksil, paulit-ulit na lang. Tuyo na ang luha ko, kakaasang magbabago ang mga yan. Sabi ko noon, mapagpatawad ang Diyos. Siya ang tinutularan ko, kaya dapat maging mapagpatawad ako. Aba, abusuhin ba naman ang kabaitan ko? Di na natigil, parang linta, hovering, lying, gaslighting, and betraying. It goes on and on and on. Sabi ko, tigil na, tigil na. Mapagpatawad si God, pero di magbabago mga tao. I can forgive, pero di ako si God. I should stop being God and let God be God. Mission ko, ihinto ang pang-aabuso sa akin. Anino ng empath ang sobrang maawain, kaya napapahamak. Gaya ng innocent child o orphan child, hindi naglalagay ng boundaries. Kami kasing mga empath, hirap kaming mag-set ng boundaries dahil madali kaming maawa, kaya madalas nadadala sa paawa effect ng mga scammers. Nadadala kami ng emosyon tapos magdedesisyon na di nag-iisip. Gusto mo bang manatiling ganyan? Ignorante, madaling abusuhin, tapos babaliwalain. Sa recollection na ito, ating balikan ang mga napagdaanan. Saan nagsimula? Kailan nagsimula? Then take note kung saan nagkamali. Ang task natin ay ma-identify ang mga red flags. And once you identify this,
Pag nakita mo, tandaan mo na. Make this your guide in making decisions in the future. Ihanda natin ang sarili natin sa tahimikan. Let the music brings you back to where it started. Let the music brings you back to where it started. From right now, let the clock runs backward. What happens minutes ago, hours ago, days ago, months ago, or years ago. Bring back the memories where it started. From the time when the abuse started. From the time when you have been fooled. Remember what went wrong. The red flags. Why this happens. Remember how you feel. Make a list of all the red flags, the pitfalls, what had happened. Lista mo. So, nakagawa ka na ba ng mga list? Ito naman yung sa akin. Una, sobra akong magtiwala. Ikalawa, takot akong iwan. Ikatlo, yung mga pagmamaliit sa akin, the gaslighting. Muntik na ako mapaniwala na wala akong kwenta, na kailangan i-please siya para okay lahat. So I lost my sense of self. Ikaapat, I sacrificed my dream. Sinakripisyo ko yung mga gusto ko sa buhay, ang aking pagpapahalaga. At para lang hindi siya mawala sa akin. Ikalima, ang lupit niya. Harap-harapan ba naman ang panlalalaki niya? Ang pagtataksil niya? Tinolerate ko siya. At sinungaling pa siya, yun ang ika-6. Ikapito, hindi ako lumaban. Tinolerate ko eh. I feel disrespected. Hindi na natin mababago ang nakaraan pero maaari nating gamitin ito para tingnan kung saan nagkamali at paghandaan ang bukas na di na muling maulit while staying trusting and open to the world. Kasi ang pagiging positive sa outlook sa buhay ay mabuti. Yun ang aking paniniwala. Kaya okay lang maging positive. Kailangan lang we take guard. To end this session, let us now go back into our silence. Mag-reflect at planuhin ang future. Make a resolution. What needs to be done? Paano mauunawaan ang mga nangyari para di na tayo muling maloko? Let's take a moment of silence. Next week, pag-uusapan natin kung paano maiwasan
ang pangbibiktima sa atin in a healthy way. Kung paano gisingin ang tulog na inosenteng bata at gawin itong superhero. Hypersensitive. Yan yung sinatawag kong super empath. So next week, we'll talk about super empath. Ano ba ito? Sino ba siya?